Hindi natin alam ano yung gravity nung iniinda Jumpers niya. Oo. ni Arvin, okay? Well, nasa may katawan na po 'yun. Hindi ko naman siya kasi hindi tayong nakakaramdam. Tayo hong mga players or even tao, may kanya-kanya tayong level ng threshold sa pain eh. Oo. Di ba? Baka mamaya talagang aray na aray. Tapos sa isang banda, sa isang player, kung nangyari sa kanya, kaya pa, kahit pa. Sa iba naman, hindi kaya. Iba-iba po yan eh. So, let's just respect kung ano, bakit ganun ang naging, ganun naging nangyari kay Arvin na nagpunta siya sa game, naka-street loads. Siguro matagal na niyang iniinda yan, nilalaro pa niya, nilalaro, hindi naman niya siyempre sinasabi. Alam na po kami mga player, minsan meron kami iniinda, hindi na namin sinasabi unless talaga makakahinder sa aming sa aming mga performance. Talaga hindi kami maglalaro kasi ayaw namin na maging liability sa loob eh. Di ba? Kasi kami binabayaran niyo po, ang mga fans po nagbabayad para panoorin yung kanilang mga iniidolog nila, tapos makikita nila gaganong-ganong maglaro. Minsan nababash pa, nasasabihan, nagbayad ako yan, hindi nila alam, pinipilit na lang ni player maglaro dahil para sa inyo rin. So minsan pare, ang sinabi sa akin ng isang coach, kung hindi ka 100%, wag mo ilaro. Kasi nga, baka mamaya, yung ini-expect sa yung laro, hindi na nakikita, hindi naman nila alam na meron kang dinaramdam na pinipilit mo lang for the sake of the team eh. Di ba? Akala nila, ba't gaganyan-ganyan maglaro yan? Di ba? Parang ang bagal-bagal, hindi nila alam, may iniinda ka. So, pangit din for the player. Ngayon, kung hindi ka 100%, wag ka lumaro. Ngayon, pag 100% ka na, ilaro mo, at pag 100% gaganyan ka pa rin maglaro, may problema ka na. Kasi we don't see any reason para hindi mo ibigay yung the best. Kasi nga naka-recover ka na 100% at meron ka ng parang alam mo kahit yung mga doktor binibigyan ka ng go signal di ba? Pwede na yan, di ba? Base sa rehab niya, sa therapy niya, pwede na. Yun, bigay mo lahat. Kasi nga may go signal na wala na. Kung meron pa iniinda ang kalokohan, mismo doktor nga nagsasabi, di ba? Based sa aking pag-aalaga diyan, okay na, but para pang ika-ika yan, may problema na yung player doon. Di ba? So, iba naman yung parang, kaya yun yung nangyayari, na siguro nasa isip ni Arvin, siguro 70%, kaya ko, kaya lang, baka mamaya, makita na gaganong-ganon yung laro ko, lalo pa ako mabas, palibasa, Hinebra kalaban. Ayan, former team, naglaro, kita mo, lalamya-lamya. Yung pala may iniinda. Di ba? Mas makakasama pa kaysa makatulong eh. Mas mahirap yung comment. Di ba? Ano itong Arvin na to? After a 27-point game against nung Hinebra na, yung January, all of a sudden ganito. Hindi kasi nung pansyon, baka mamaya, yung pinagdadaanan ng bata, meron na palang nararamdaman. Kaya yun, ang sinasabi ko yung pagsasabi na scripted, hindi ko masasabi scripted kasi unang-una, babalikan ko po kayo, napaka-potent po itong Hinebra to, powerhouse yan, kahit sino tapat mo dyan. Hindi na kailangan ng script. Ang gagaling nito mga pera, di ba? 6 o 7 yata rito, ilagay mo sa iba't ibang team, pang per stringer eh. Agree ako dyan. Okay. Kay Arvin naman, okay, respetuhin natin yung bata. Okay? Una-una, hindi niya isasalang-alang-alang yung kanyang banner year. Kasi magtutuloy-tuloy na yan to stardom eh. Di ba? Para maalantala, di ba? Tuloy-tuloy na, lalo na Hinebra. Kahit matalo ka, maganda ilaro mo, pare. Pag-iusapan ka, naku, iba na pala itong Arvin ulit. Bakit mo may sasakripisyo yun? Ito ni pagkakataon, di ba? Ang player nga, kaya nga gumagaling sa exposures eh. Ba't nyo palalagpasin to? Meron lang talagang iniinda siguro yung bata.